Lalo na po nalaman natin na may motibo po yung pong Ninong F po niya nagalit at sama ng loob at gusto daw po niyang gumanti. At from there we can explain kung bakit po ganyan na lang nilang talagang hilahin at sulsulan yung bata. So yun po, pag-usapan po natin dito sa video na to is yung topic nga po na sinasabi ni Techjun na ang motibo nga po ni Ninong F is paghihiganti kay Tekram, kaya ginagamit yung bata, sinusulsulan. Ang problema naman dito is yung bata nga po yung casualty, yung bata yung kawawa dahil nga po sa panggagamit na ito. So ipagpatuloy po natin. May gusto silang palabasin. So kaya dito nagka-problema. We have no choice but to speak up and to somehow para mabigyan ng diin yung aming mga punto, minsan umaabot tayo sa mga details just for the sake of argument na, diba, to defend the position. So ayan, sinimulan po nila yung problema, tapos diba, ibinala po nila yung bata. Siya talaga ang magiging casualty ho dito. At masaya po ba kami doon? No. Hindi po tayo masaya sa kung ano man pong nangyayari both side. Wala naman hong ano dito eh. Kawawa po talaga si Kuya Dave po dito. Yun kung sa yun lang din po pag-uusapan. Kawawa po talaga ang ano dito. Kawawa po talaga yung bata dito. Lalo na po nalaman natin na may motibo po yung pong Ninong F po niya nagalit at sama ng loob at gusto daw po niyang gumanti. At from there we can explain kung bakit po ganyan na lang nilang talagang hilahin at sulsulan yung bata. So yun nga po, dahil nga po dun sa siguro paghihiganti na sinasabi nila, paghihiganti ni Ninong F kay Tekram. So kumbaga ginagawa nila ang lahat para lamang talaga masaktan si Tekram, bumagsak si Tekram. So alam nila na isa sa pinaka-importanting bagay or tao para kay Tekram is itong batang si Dave. Alam nila yon. So yun ang naisip nila na since may kahinaan ng batang ito, so ginagamit nga po nila yung kahinaan ng bata, sinamantala nila yung kahinaan ng bata para kumbaga ano yung plano nila na saktan si Tekram ba. So kawawa yung bata dito, sabi nga ni Techjun, wala naman talagang ibang casualty dito, walang ibang masasaktan kundi si Dave. Kumbaga kung yung mga taong nasa likod niya, yung mga taong yun is masayang-masaya nga po sa dahil sobrang nasasaktan si Tekram, iniiyakan pa yan si Dave, pero hindi nila inisip na si Dave ngayon yung kawawa. Alam naman natin yung community, nakita naman siguro natin yung mga comments na talagang binabash si Dave ng majority ng mga Tekram supporters. So although nababash din po yung mga tao sa likod niya, pero mas nababash kasi si Dave. So mas kawawa si Dave dito kasi ang nawala sa kanya is yung mga taong nagmamahal sa kanya ng totoo. Kinabukasan niya, as in sobrang talaga kawawa si Dave dito. So I'm not sure why, kung bakit nga ba nangyayari ito at ginagamit nila yung bata just for their personal vendetta. Ayan. So may sinasabi si Techjun about sa responsible pa daw. Somehow meron naman din pong ano rin naman po si Kuya dito. Meron din naman po siyang, syempre may isip na rin naman po siya dito. Kumbaga somehow responsible na rin siya dun sa mga decision niya. But we cannot escape the fact na may mga tao talagang umano rin naman sa kanya. Sinamantala yung kahinaan nung bata, ni Kuya. So ayun. Sana yung mga tao na yon, no? Sana hipuin sila ni Lord para maintindihan po talaga nila kung ano man po yung ginawa po nila. Maraming factor ka Tekram, no? Maliban po dun sa may mga tao po na feeling ko rin yung bilang yung pong ka Tekram, paano ba to? Bilang isang naranasan naman po natin yun bilang isang kabataan na gusto mong nasa panahon ka ng pag-explore, gusto mong maranasan yung mga bagay-bagay.
At siguro, pakiramdam po ni Kuya na napipigilan ho siya dun sa mga bagay po na yon. At mas gusto na lang niyang maging malaya at magawa niya kung ano man po yung kanyang mga gusto. So yun po yun. Yung mga clips po yun is kinuha ko lamang po sa live nila. So yun nga po yung sinasabi ni Tekjon guys about nga po doon. Even though si Dave is responsible na din naman sa kanyang mga desisyon kasi nga hindi na naman talaga siya bata. Mag-18 na nga po siya this coming June 12. Pero talagang yung mga taong nasa likod niya, mas malaki yung na-impluwensya nila kay Dave since alam siguro nila na itong batang ito ngayon sa kanyang stage na sa teenager na stage is kumbaga parang corrupted pa kasi yung pag-iisip at maraming mga bagay na gustong gawin, gustong maging malaya na hindi niya nagagawa habang nasa family siya ni Tekram kasi nga alam naman natin yung Tekram family is very family-oriented, God-oriented. So, mas sinusunod po ng Tekram family kung ano yung mas nababagay, mas makakabuti sa mga bata. Which is yun po yung pilit na tinatakasan nga po ng mga bata, especially ni Dave, yung sinasabi nila na tumatakas sa gabi, nagbibisyo, ganito, ganyan. So, sa kanyang stage kasi, o sa kanyang edad kasi, nasa stage siya ng ganoon pa, yung parang pagre-rebuild na stage at alam ko na napagdaanan natin lahat iyon. Ang problema lamang talaga dito is yung mga taong biglang nga pong nag-corrupt sa kanyang pag-iisip. Kasi kung walang mga taong nag-corrupt sa kanyang pag-iisip, hindi naman siguro aabot sa ganito kasi hindi naman magkakalakas ng loob si Dave na umalis or something na lumayas or sumama sa kani-kanino kasi pwede naman or kaya naman nila Tekram siguro na pagsabihan palagi until ma-realize ni Dave na yun nga mali pala talaga itong ginagawa ko. However nga po, habang andyan nga po sila Tekram na nagpapayo sa maling ginagawa ng bata, ay meron ding other side na nagko-corrupt or nagsusulsol nga po or kumbaga kinukonsente yung kanyang kamalian kaya nagkakaroon ng lakas ng loob si Dave na kumawa ng hindi tama hanggang sa tuluyan na nga po itong sumama doon sa taong alam niyang sinasaktan or pilit na binabagsak ang kanyang tatay Tekram. Pero yun nga, ipag-pray na lamang po talaga natin itong bagay na ito kasi masakit man sa atin, masakit man para kay Tekram, pero kailangan nga po talaga niyang tanggapin na ito na nga po yung nangyayari ngayon dahil sa mga taong mga taong nakakausap ni Dave. So, ipag-pray na lamang natin kasi walang ibang makakasolve ng problema na ito kundi ang ating Panginoon. Alam ko na hindi magbibigay ng pagsubok ang ating Panginoon na hindi kayang lagpasan nila Tekram. Ayan. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa aking YouTube channel. So inulit ko nga po palagi na galing po nating magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit natin po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. Then, ayun po, always take vitamin C, always bring payong kapag lalabas po tayo. Yan. God bless po and bye for now po.